magmula po ng Kabadbaran hanggang Trinto po yan. Ibig sabihin sir, parang pinapayagan ng mga taga? Ano yun? Sino Eh, yung pumapayag doon sir? ay hindi po, kami ang hinuhuli. Nila? Hinuhuli po, may salitan po. Opo. SPG, Mm. LTO, Mm. LTFRB. Nandun po. Bakit kayo nihuli sir? Iyon nga po, una po, kanina Montrak, kasi ang Montrak noon, private po yan, di ba? Private, oo. Siyempre, nakalagay sa truck mo, not for hire. Sir, hindi naman po yung truck yung kulurom. Ay, hindi po. Oo. Dahil, siyempre, Sir, pag nahuhuli kayo doon sa may area ng Surigao, magkano yung hiningi sa inyo? nako po. Ngayon lang, papunta kami rito yung 6 na truck namin. Oo. Ang sabi sa amin, titikitan niya. Binibigyan kayo ng ticket, hindi? Hindi, Pag nagbibigay kayo ng pera, nagbibigay sila ng ticket, hindi? hindi. Ibig sabihin, illegal yun sir, no? Opo. Oo. Ngayon po, iba ho ngayon. O sige, sasabihin. O wala na tayong maraming pag-uusapan. Mm. 1,000 isa. Mm. Ay 6 na truck mo, 6,000 babayad mo. Mm. Kaya 6,000 na bayad ho namin. O sana marinig yung video na to ng taga Surigao na ganun yung mga palakaran doon, yung kalakaran doon na hinuhuli kayo tapos nagbibigay kayo ng pera. Magkano sir binibigay nyo? Katulad po 'yon. Yung mga truck namin na wuwo, Mm. bago 'yan. Mm. Ang mga ilaw 'yun kasi marais lang advice ng mga ilaw. Kailangan ng ilaw mo doon puti Mm. o yellow lang Mm. o pula. Oo. Ngayon, bawal sa kanila yung iba-iba kulay. Mayroong green, mayroong blue, o may pula, ganun. Mm. Bawal sa kanila So ginagawa nila talaga sir hanap buhay yung Opo. panghuli sa inyo. Opo. Yung una naman po Sa inyo lang yang ba o kayong lahat doon? ay nakikita ko po halos lahat naman. Halos lahat naman. Opo, lahat po dahil alam mo po, pag kami napadaan, pag maraming truck nakapila, pipila na lang din po kami. Yung nanuhuli sa insert mga taga saan? Anong kuan sila? Ang department ng government sila connected? Basta magmula mayroong Trento. Mayroong Ampayon. Ampayon. Opo, mayroong Crossing Butuan. Oo. Mayroong Kabadbaran. Kabadbaran. Mayroong Bunawan. Bunawan. Yan po. So area yun ng Surigao. Surigao City, hindi? Hindi, bandang ano po yan? Del Sur, yan, papuntang, magmula Surigao hanggang Calbayog City. Yon, San Francisco. Ay, iba lang yung Calbayog dito? Opo, iba po yun. May Calbayog City din doon? Bayugan. 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 Hindi siya Calbayog City, Hindi po, Bayugan. Bayugan City. Bayugan City. Opo, Bayugan. Oo. So sinadya natin na hindi ipakita yung mukha ng kinakausap natin ngayon kasi for security sa kanya. Yung mga na-experience niya, yung parang ginagawa daw hanap buhay, yung panguhuli sa kanila doon sa may area ng Surigao papuntang Davao City. Oo. Ano po, umpisa Kabadbaran hanggang Trinto. Oo. Bali, hiningan sila ng pera yung bayad, so hindi naman sila binibigyan ng resibo. Hinuhuli lang para makakuha daw ng pera, parang ginagawang hanap buhay. Oo, sila dyan natin hindi pagkita yung mukha ni sir para sa kanyang security. Ganun. So, kawawa naman si sir kung ganun yung palaging na-experience niya. Yung parang, magkano sir hiningi sa inyo? Basta, mayroon ho dyan na hindi ko lang po masasabi kung talagang LTO, basta nakadamit lang ho sila na pangalan LTO, hindi mo naman natin pwede sila sabihin na May ID sila sir, wala? May nakikita ka hindi bang ID? hindi ko po masabi dahil alam mo sir, pag yun sa mga ganyan nakikita ko sa mga kapwa driver, pag hinto ho nila lalakad, pupunta sila doon sa ilalim ng kahoy, doon inaabot laho yung pera. Okay. Opo. Bagas ano po, hindi po harap-harapan. Hindi harap. Pero parang sekreto lang ginaganon. Mayroong nakalagay doon sa gitna ng kalsada, LTO. Paano sir kung hindi kayo magbayad pag hinuli kayo? Mag-antay po kayo kung ilang oras bago sila umalis. Okay. Umpisa ho sila ng mga alas 8 ng Hindi sir, what if hinuli ka Opo. kasi hindi ka magbigay? Paano yun? Ay parang ano po, parang sa ano nila po, inaapura ka nila na tikitan ka na, kinukuha, wala ka na hong magagawa, kinukuha mo lisensya. Unang tinatanong ho nila, ORCR mo, lisensya. Pangalawa, pag okay yung truck mo, walang violation, okay yung mga ilaw, pinakita, hinahanap pa nila yung early revise. At meron naman ho yun. Wala silang problema doon. Baga sa ano po,
merong kaming truck na ang imbis ang ilaw puti, may halong blue. Kaya doon ho nagka-problema. Sir, kung sa estimate mo, magkano nang naibigay mo doon? Naku po, basta tuwing lalakad ho kami, ang budget ho namin, 20. Naibibigay 20 sa kanila? mil. Bibigay sa kanila? Ang nauubos lang ho, mga 16 Naibibigay sa kanila? na ibigay ho. Sa kanila? Opo, pero hindi ho yan sila lang yan. Magmula ho, magmula 30. Magmula 30 po hanggang ano po, Kabadbaran. Hindi sir, kasi di ba sabi mo wala namang resibo na ibibigay sa inyo. Pwede ka naman siguro hindi magbigay, di ba? Magbayad kasi wala namang resibo, di ba? Ay, kaso lang po, kung kay driver lang ho tayo, sila may kapangyarihan, wala ho tayong magagawa. Dahil batas ho nila nandun eh. Hindi ba kayo nagre-report sa mga pulis o kaya sa mga iyan nga po sa opisina ng LTO mismo? iyan nga po ang sabi ko, dapat Oo. dapat nito Oo. madaanan kung ano yung ginagawa nila. O kaya sa boss nyo sir, di ba sabi mo may boss ka naman, pwede mo ireklamo sa boss mo na ganun yung experience mo, palagi kayong hinuhuli, tapos hininga ng pera, tapos wala namang binibigay ng resibo, di ba pwede yung ganun? Oh, pwede po, pero nakarating na sa amo namin. Nakarating na. Opo, kaya nga dati ang amo namin ayaw magbigay sa ganun halagang pera. Alam mo, sabihin namin, isang huli lang 6,000. Sinasabi nga ho, i-impound daw, illegal na tong truck, ganun daw, kolorom. Sabi ko, sinasagot ko yung mga yung mga kung sino yan sila. Ang sabi ko, sir, hindi naman po siguro alam ng amo ko na yung truck niya hindi kolorom. Kung sino ba yung amo niya magpabiyahe ng kolorom? Alam naman niya kung magkano penalty yun. Kaya sabi ko, sir, hindi kolorom yan. Kompleto naman kayo ng papers. Opo. Tapos basta gagawa sila ng paraan na mapipiraan ka talaga. Yeah. Sir, na-identify mo yung pangalan? May mga pangalan ka ba doon na na-identify nang hingi sa'yo ng pera? Yung nangutong? Wala po. Wala At saka una po, sir. Kasi walang ID. Opo. Una po, sir. Ang ako lang masabi. Parang hindi ko rin masabi kung official kasama ba doon eh. Mayroon mo silang minsan ang sasakyan nila walang tatak LTO. Yan lang po. Kaya private po ang sa. Kaya minsan po pag sa ganon, doon ko iabot ang pera, tinuturo ko doon. Sir, dito sa area ng Samar, galing kang Matnog, wala kang experience sa ganon? Ay, wala po. Doon lang talaga? Opo, wala po. Kahit magmula nitong Tacloban to. Magmula Tacloban hanggang Padre de Burgos. Hindi kami nahuhuli. Oo, mayroong mga pulis, pero hindi ganun na hinaharang ka. Ano karga mo? Illegal yan, buksan natin. Hala. Wala ho problema. Magmula naman dito, itong lugar to sa pagtawid ng San Juanico hanggang Alin walang nanguhuli dyan. Walang nanguhuli? Wala po. At saka magmula po ng Matnog hanggang Maynila, mayroong isang nanguhuli doon sa gawin ng Castela. Meron po doon. Meron po doon. Sir, yung tanong pala kita, from Matnog to Alin, magkano palang binayad nyo sa sasakyan nyo yung wing van? Sa barko po? Opo. Nahulog, lahat-lahat po mga 4-5 kasama pong 58. Mura lang, mas mura doon, no? Opo. Tapos ito 3,000, mas malapit. Opo. Kasi mas mura sa Merinan Matnog, no? Mura po doon. O kasi from Matnog to Alin, medyo malayo yung distansya eh. Tapos dito tuloy na malapit lang, 3,000? Kaya nga po ang sa amin po, bagas hindi man ko pwede pumulikramo dahil ako lang mag-isa. Pero kung sila magkakaisa lahat, magkasama-sama, isipin mo yung pantalan nila at saka yun. Malapit lang. Nakikita mo buo pa ang barko eh. Oo. Samantala yung Matnog, Hindi mo makita. hindi mo makita. No, nakadaan na rin ako sir doon, masyadong malayo. Di ba mga 3 hours, 2 hours? 3 hours siguro? More than. Mga 2.5 gano'n. Medyo malayo din, di ba? Tapos ito, Lapit. lapit-lapit kita yung pwede nga yan lang yun doon eh, papunta doon. Pwede yan lang ngayon. Ang bagas hindi na ho inaano sa mga tao ngayon dahil kumupay na stranded. Ang inaano namin ngayon, matawid na lang. So namamahalan kayo sir? Hindi sa amin okay lang total. Hindi ka naman nakikita sa camera sir? Apo. Sa amin mas maganda sana kung mabawasan kahit mga 2.5 man lang. Okay na yun. Pero yung binayad mo dito, charge doon sa company nyo? Opo. Sa kanila Hindi yun sa lang? amin po yun. Okay. Kaya okay na lang po. So kasi kahit ako medyo namamahalan din eh. Kasi kung from Matnog to Alin, 4,000 binayaran mo? 4.5 kasama 4,500. PPA. Okay lang yung kasi medyo malayo. Pero Malayo dito, po. Ito, 3,000 malapit lang.
Wala tayong masasabi dyan. Bahala na yung bahala na dyan yung Eh, marina. kahapon po, ang sabi, 1.8 daw. Mm. Kaya sabi ko, ay, 1.8 lang pala. Eh, sabi ko, oo nga naman, kung 1.8, malapit naman. Ay, yung pala ang 1.8, yung elk na maliit. Yung maliliit. Opo, Mm. yung elk. Mm. Tapos, ang forward, ang bayad sa forward, 2,200. Mm. Tapos, ang 10-wheelers, 3,000. Okay. Kaya, okay lang din sa amin, matawid lang po. Ang mga driver, tuwan-tuwan at makauwi sa kanilang pamilya. Kasi pagod na rin sila, di ba? Gusto rin makapagpahinga. Alam mo po, sa gabi po, napakahirap, matulog. Napakainit. Dahil walang hangin. Pangalawa, maraming lamok. Talagang magtiis. Iyon ang hanap buhay natin eh. Kaya mahirap ng buhay na sa kalsada. Ganun talaga yung buhay ng driver. Naman, kung mo kayo medyo matagal kami dyan, wala kaming nakita, mayroon ng gulo sa daan. Mabait mga tao. Nagbibigay pa ng mga pagkain. Mayroon nung nagdala ng kape, sardinas, bigas. Nakakain ho naman namin. Kaya pasalamat na taga rito. Nabigyan din sila ng tulong. Sa amin wala nang problema. May pagkain kami. Hindi naman kami pinabayaan ng amo namin, sir. Sobra-sobra pa nga pera namin. Ang iba, kawawa ang iba. Dahil merong iba na binibigyan na daw sila ng 300. Tapos sa maghapon 300. Kulang na kulang daw sa kanila yun. Talaga naman kulang po yun. Sige sir, thank you sir. Sige po. Thank you very much po. Thank you. Huwag mo lang yung mukha ko, sir.